Mga kapuso, kapamilya at kapatid, bukas na para sa #1 game show sa buong bansa, ang Family Feud. And I am your host, Ariel M. Salvatierra, para sa Asynchronous Class. Narito ang mechanics ng ating game. May 5 segundo ang mag-aaral para maibigay ang mga tamang sagot sa bawat tanong. Tayo na magsimula ng ating Family Feud. Para sa unang tanong, magbigay ng pangalan ng mga kawayan. Services, anus, bayog, bottom, at buho. Magbigay ng gamit sa gawaing pang-industriya maliban sa kawayan. Services, ratan, niyog, kahoy, katad. Pangatlo, kung kailangan mo ng himaymay para sa pang-industriya, ano ang gagamitin mo? Services, abaka, buli, rami, at pinya. Pang-apat na katanungan, kung ikaw ay may susukatin, anong mga panukat para sa pang-industriya ang iyong gagamitin? Services, ruler, zigzag rule, eskwala, at metro. Pang-5 at panghuling katanungan, kung ikaw ay gagamit ng lagari, anong lagari ang maaari mong gamitin sa pang-industriya? Services, ripsaw, crosscut saw, backsaw, at coping saw. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating Family Feud. Here's Channel. Ika-4 na markahan, EPP5, mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Narito ang mga halimbawa ng mga panukat. Foot rule at zigzag rule. Ginagamit ito sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng materyales tulad ng kahoy. Ang kasunod naman ay ang eskwala. Ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya, pagtiyak sa lapad at kapal ng tablang makitid, at kung nais tandaan kung eskwalado ang sulok ng bawat bahagi ng kahoy na iyong gagamitin. Nariyan din ang mga pamukpok. Martilyo. Ginagamit ito na pambaluktot, pampukpok ng materyales at pambaon sa mga pait at pako. Ang ulo nito ay yari sa bakal. Nariyan din ang malyete. Kagamitang mukhang martilyo, ngunit ang ulo ay yari sa kahoy na may goma. Ginagamit sa pangbaon sa pait at yari sa kahoy o anumang kasangkapan na masisira ng bakal na martilyo. Sunod naman ay mga pambutas o pang-ukit. Narito ang mga halimbawa. Barena. Ginagamit sa paggawa ng maliit na butas na hindi higit sa kalahating sentimetro. Ang talim nito ay tinatawag na drill bit. Ang kasunod naman ay ang brace. Ginagamit sa paggawa ng malaking butas. Ang talim nito ay tinatawag na auger bit, na magagamit itong pambutas sa kahoy at sa iba pang uri ng metal. Ang kasunod naman ay ang electric drill. Barenang de kuryente na mainam gamiting pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento at bakal. Nariyan din ang pait. Ginagamit sa pagkorte, pagbawas at paggawa ng butas sa kahoy. Ang kasunod naman na kagamitan ay ang mga pang-ipit. Nariyan ang gato. Ginagamit na pang-ipit sa mga materyales tulad ng kahoy at bakal. Kung ito ay bubutasan, puputulin o kakatamin. Ang sunod naman ay ang sikla, isang uri rin ng pang-ipit na mainam gamitin
kung walang gato. Ang sunod naman ay ang mga pamputol. Narito ang mga halimbawa. Pitso, ginagamit sa pagputol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Ang kasunod naman ay ang crosscut saw, ginagamit ang pamputol ng pahalang sa hilatsa ng kahoy. Nariyan din ang bakso. Ito ay maliit kaysa sa lagari at may maliliit na ngipin, ginagamit para sa tiyak na tugtungan ng mga kahoy. Nandyan ang coping saw, ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Keyhole saw, patulak ang paggamit ng kasangkapang ito at maraming iba't ibang talim na pambutas ng pabilog. Ang sunod na kasangkapan ay ang pampakinis. Ang unang halimbawa nito ay ang katam. Ginagamit ang pampakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahoy. Sunod naman ay ang panghasa. Ang mga halimbawa nito ay ang oil saw. Ginagamit sa panghasa ng karaniwang tuwid na kasangkapan. Ginagamit din para tumalim ang pamputol nito. Kikil, ginagamit ang panghasa sa mga ngipin ng mga lagari para maging matalim kung ito ay gagamitin. Narito ang iba pang kasangkapan. Ang unang kasangkapan ay ang gunting. Ginagamit sa paggupit ng mga materyales tulad ng sinulid, maymay, lata, tela, papel at ayon sa uri nito. Iba pang kasangkapan ay ang liyabe. Ginagamit naman ito pampaluwang o panghigpit sa mga dugtungan na yari sa bakal. Distornilyador, ginagamit ang paghigpit o pampaluwag sa mga tornilyo. Plies, pamputol naman ito ng alambre o kawad. Ginagamit din panghawak, matuwid, pambunot ng tako at tornilyo. At yan ang mga kasangkapan sa mga gawain. Alam ko marami na naman kayo natutunan sa akin ito. Click on Skill, ang online teacher. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!